Welcome to Malites TV. May pag-asa sa pagbasa. Project 3Ps. Bago tayo dumako sa ating aralin, basahin muna natin ang mga panuntunan o paraan para mapaunlad ang pagbasa. Una, palawakin ang bokabularyo. Pangalawa, pairalin ang pagiging mausisa. Pangatlo, gumamit ng mga susing salita. Pang-apat, hanapin ang mga pangunahing ideya ng binasa. Kalima, isulat ang buod ng binasang teksto. Pang-anim, hatiin sa maliliit na bahagi ang mga detalye. Pang-pito, magbasa sa pinakamainam na oras. I-mold ikalawa, talento at kakayahan. Ano nga ba ang talento at kakayahan? Paano natin ito malalaman na ito ay tinataglay ng bawat isa sa atin? Talentado ka ba? Alam ko pamilyar kayo sa mga salitang yan kasi kalimitan ginagamit na ito sa mga kompetisyon upang malaman at makita ang talentong taglay ng isang tao. Halika, tuklasin natin kung ano ang talento at kakayahan. Ang talento ay isang pambihirang lakas at kakayahan na may kinalaman sa genetics o namamana. Samantalang ang kakayahan naman ay isang kalakasang intelektual upang makagawa ng isang pambihirang bagay tulad ng kakayahan sa musika at sining. Isang napakahalagang teorya ang binuo ni Dr. Howard Gardner noong 1983, ang teorya ng multiple intelligence. Ayon kay Gardner, ang lahat ng tao ay may angkin, likas na kakayahan at iba't iba ang talino o talento. Ang mga ito ay ang sumusunod. Una, visual or spatial, ang taong may talino na tulad nito ay mabilis matuto sa pamamagitan ng paningin at pag-aayos ng mga ideya. Ikalawa, verbal linguistic. Ito ang talino sa binibigkas o isinusulat na salita. Kadalasan, ang mga taong may ganitong talino ay mahusay sa pagbasa, pagsulat, pagkukwento at pagmemorya ng mga salita at petsa. Ikatlo, mathematical or logical. Ang taong may talino, ito ay mabilis matuto sa pangangatwiran at paglutas ng suliranin o problem solving. Ikaapat, bodily kinesthetic. Ang taong may ganitong talino ay natututo sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan o interaction sa kapaligiran. Mas natututo siya sa paggamit ng kanyang katawan tulad ng pagsayaw o paglalaro. Ikalima, musical rhythmic. Ang taong nagtataglay ng talinong ito ay natututo sa pag-uulit, ritmo o musika. Pang-anim, intrapersonal. Ang taong may talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng damdamin, halaga at pananaw. Ito ay talino na kaugnay ng kakayahan na magnilay at masalamin ang kalooban. At ang ikapito, interpersonal. Ito ang talino sa interaction o pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa isang pangkat. Kawalo, naturalist. Ito ang talino sa pag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madali niyang makikilala ang mumuntimang kaibahan sa kahulugan. Hindi lamang ito angkop sa pag-aaral ng kalikasan, kundi sa lahat ng larangan. Ikasyam, existential. Ito ay talino sa pagkilala sa pagkakaugnay ng lahat sa sansinukob. Bakit ako naririto? Anong papel na ginagampanan ko sa mundo? Ang talinong ito ay naghahanap ng paglalapat at makatotohanang pangunawa ng mga bagong kaalaman sa mundong ating ginagalawan. So, matapos nating pag-alaman ang kahulugan ng talento at ng kakayahan, dumako naman tayo sa wika at gramatika na kung saan focus tayo sa pangalan at ang dalawang uri ng pangalan. Sa unang bahagi ng ating i-mold
nabasa ninyo ang mga kahulugan at halimbawa ng pangalan. Balit dito, muli kong ibibigay ang kahulugan iyon. Ang pangalan ay isa sa mga bahagi ng pananalita. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, pangyayari at marami pang iba. Ang sumusunod ay ilan sa mga halimbawa ng pangalan. Dr. Jose P. Rizal, Paaralan, Baguio City, Intramuros. Ilan sa mga halimbawa ng pangalan. Ano naman ang dalawang uri ng pangalan? Meron tayong dalawang uri ng pangalan. Ang una ay ang pangalang pantangi, ay ang uri ng pangalan na tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, pangyayari at iba pa. Kadalasan, ang pangalang pantangi ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, si Dr. Howard Gardner ang bumuo ng teoryang multiple intelligence. Ano naman ang pangalang pambalana? Ang pangalang pambalana ay ang pangalan na tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, puok, hayop, bagay, pangyayari at iba pa. Ito ay kalimitang nagsisimula sa maliliit na titik. Halimbawa, istasyon, talento, programa, kakayahan. Ang talento ay likas sa bawat tao. Matapos nating matalakay ang ating aralin sa e-mold na ikalawa, subukin naman natin ang iyong talento at kakayahan sa pag-unawa ng iyong binasang teksto. Siguraduhing basahin mabuti at sagutan ang lahat ng mga tanong ayon sa iyong pagkaunawa sa binasang teksto. Ang unang tanong, ang pagsasayaw ay isang halimbawa ng pagiging A. Naturalist, B. Bodily kinesthetic, C. Intrapersonal. Kalawang tanong, ito ang taglay ng isang tao sa pagsulat at pagsasalita. A. Interpersonal, B. Verbal linguistic, C. Intrapersonal. Katlo, tumutukoy ito sa talino, sa pangangatwiran at paglutas ng suliranin. A. Mathematical logical, B. Visual spatial, C. Existential. Kaapat, si Sarah Geronimo ay kilala sa pagiging magaling na singer. Ito ay isang halimbawa ng A. Verbal linguistic, B. Musical rhythmic, C. Visual spatial. 5. Si Juan Luna ay isang tanyag na pintor. Saan kabilang ang talentong tinataglay ni Juan Luna? A. Visual spatial, B. Intrapersonal, and C. Verbal linguistic. Ka-6. Si Pythagoras ay isang mathematician na kilala sa kanyang Pythagorean theorem. Saan kabilang ang tinataglay niya? A. Naturalist, B. Mathematical logical, C. Verbal linguistic. 7. Ito ang kakayahan ng isang taong makibagay sa ibang tao at makiisa sa isang pangkat. A. Intrapersonal, B. Interpersonal, C. Naturalist. 8. Alin sa mga sumusunod ang talentong iyong tinataglay? Paano mo ito mapapaunlad? Meron kang kalayaan na sagutin ang mga tanong depende sa iyong kasagutan. Ito ay magiging personal mong sagot base sa iyong nalalaman. 9. Pumili ng isa o dalawang talento o kakayahang nais mong matutunan at ibahagi ang iyong mga hakbang kung paano mo ito makakamtan at pagyayamanin. Muli ang sagot ay nakabase sa iyong sariling pananaw. At panghuli, bakit mahalaga na malaman ang iyong talento at kakayahan? Bakit sa tingin mo ay kailangan itong pagyamanin? Ang sagot muli ay manggagaling sa iyong sariling kaalaman. Salamat! Ngayon ay matagumpay mong natapos ang isa na namang makabuluhang gawain.
binabati kita sa tiyaga at pagsusumikap. Ako si Ginang Yoli M. Ciudadano, guro sa Pilipino. Paalam!